Atras mo pa ba? Nandito naman tayo. Sige na, mauna ka na. Hindi kita iiwan. Grupo ko. O siya, kung ayaw mo, wala naman ang utang na loob kay Basilio eh. Pag namatay na, tsaka ka magsisi ha. Sige na nga, sige na nga. Huwag mo kong iiwan. Wala ka na. Sige na. Halika uli at doon tayo mag-usap. Padre, kailangan po namin ng tulong nyo. Halika uli at doon tayo mag-usap. Ayoko po. Halika na uli. Hindi ka sa akin. Doon tayo mag-usap. Ayoko nga po. Huwag ka nang tumalaan. Ayoko nga po. Bakit hindi nyo ba ako pinapalaya? Ewan ko. Nakapitan mo na rin. Oo nga pala, may namatay na naman daw. Kamay pa nga yung paring natakot. Paris na yata eh. Basilio, oo nga pala, si Uli namatay na. Si Uli? Oo, tapos si Tandang Cielo, nawawala pa. O ayun, sige, yun lang ha. Sige. Lusong pa ako. Maghihigan ko si Uli. Sige, maaari ka na pumasok. Oh, mataas na kawani. Nandito ka pala. Gusto ko lang sana tanungin kung sino yung estudyanteng ampon ni Kapitan Chato. Basilio po, Kapitan General. At nag-aaral siya ng medisina. Aha! Siya kailangan mag-usap. Ngunit Kapitan General, mabait ang batang yun. Kapag ikukulong siya, isang taon nang mawawala sa pag-aaral niya. At hindi siya makapagtatapos. Kung gayon, dapat lalo siya mag-usap. Huwag siyang palayain. Ni hindi man lang dumalo si Basilio sa dinaos na hapunan sa pansiteria, wala siyang kasalanan. Kung gayon, mas lalong mabuti. Mas kakatakutan tayo ng mga tao dahil sa mga pagpapadusa natin sa kanila. Aba, may tutuwid natin ang mga kamalian ng mga taga rito at di taga rito. Hindi ka ba natatakot, Kapitan General? Saan? Sa bayan? Ano yung katatakot ko? Kung hindi mo naman nalaman o iniintindi ang aking ginagawa, ano naman sa akin? Bakit? Pinipilit ba kita